Magandang gabi sa lahat. Ako si Linda. Ang karanasang ibinabahagi ko ay nangyari noong 1994 sa Samar. Sa mga panahong ito, naninirahan pa ako sa Tacloban kasama ang aking nakababatang kapatid at magulang. Ang pinagkakaabalan ko ay ang pagtulong sa aking mga magulang sa pagtitinda ng isda sa palengke. Isang umaga, biglang dumating si kuya sa bahay namin. Hiniling niya sa akin na pansamantalang manatili sa kanilang lugar sa Samar upang may makasama ang kanyang asawa habang wala siya. Kadalasan kasi gabi na siyang nakakauwi galing sa trabaho at ayaw niyang iwan itong mag-isa dahil 2 buwan na itong buntis. Kaya pumayag na lang ako dahil nakaramdam ako ng pag-alala sa hipag ko. Kaya bumiyahe na kami ng aking kapatid patungong Samar. Sa aming pagdating, nagulat ako nang malaman ko na ang kanilang bahay ay matatagpuan sa isang liblib na lugar. May mga kapitbahay pero medyo magkalayo at may isang bahay sa harap nila na bakante na. Nabanggit ng kapatid ko na umalis na raw ang may-ari. Pero ilang araw ang lumipas, may bagong nanirahan sa bahay na yun. 2 magandang dilag. Ngunit tahimik sila at bihirang makipag-usap sa iba. Minsan nakikita namin silang lumalabas sa gabi. Gayunpaman, nung 7 buwang buntis na ang aking hipag, nagtataka kami dahil bigla na lang silang nakikipagkaibigan sa amin. Simula noon, halos araw-araw na silang bumibisita sa bahay. At kung minsan, may dala pa silang pagkain. Pero may napansin kaming kakaiba sa dalawa. Parang hindi sila makatingin ng diretso sa amin. Parang iniwasan nilang makipagtinginan sa amin sa tuwing titingin kami sa kanila. Isang umaga, habang nakaupo kami ng aking hipag sa labas, may isang matandang lalaki ang lumapit sa amin. Nag-alok siyang magbenta sa amin ng ilang pinya. Kaya napagpasyahan naming bumili ng isa dahil medyo matagal na kaming huling nakatikim ng pinya. Pagdating ng tanghali, habang kumakain kami, biglang dumating ang kapitbahay namin at may dala silang pagkain. Isang tinolang manok. Nag-alangan kaming tanggapin nung una dahil nakaramdam kami ng hiya. Ngunit nagpumilit sila. Kaya tinanggap na lang namin, baka ano pang iisipin nila. Pagkatapos namin kumain, umupo na naman kami sa labas. Pero kasama na namin ang 2 babae. Maya-maya ay dumating na naman ang matanda at binigyan niya kami ng 2 pinya. Kaya nagtaka kami at nagtanong kung bakit na kami binibigyan. Nasinagot niya na ang tingin niya sa amin ay mga anak niya. Gayunpaman, napansin namin na ang matanda ay nagbigay ng masamang tingin sa aming 2 kasama. Pagkatapos naming ipahayag ang aming pasalamat, ay nagpaalam na ito. Kinagabihan, habang mahimbing akong natutulog, bigla akong ginising ng aking hipag dahil magpasama siya sa banyo. Kaya lumabas kami dahil nasa labas ang banyo. Pagkatapos niyang umihi, babalik na sana kami sa loob ng bahay. Ngunit nakita namin ang 2 kapitbahay namin na may hinahilang sako. Napansin namin na may dugo sa sako at may kung anong gumagalaw sa loob. Kitang-kita namin ito dahil maliwanag ang buwan ng gabing yun. Kaya nagtago kami sa malaking puno para hindi nila kami makita. Maya-maya, may narinig kaming umiiyak na bata. Parang nasa loob ito ng sako. Dahil dito, mabilis kaming tumakbo patungo sa bahay. Buti na lang at hindi nila napansin. Kinaumagahan, ibinahagi ko sa aking kapatid ang aming nakita kagabi. Kaya naalarma siya at nagdulot ito ng pag-alala sa amin na maaring may itinatago sila tungkol sa kanilang tunay na pagkatao.
Kinagabihan, habang kumakain kami ng hapunan, nagtataka ako dahil hindi pa nakakauwi ang kuya ko. Dapat ngayong oras ay nandito na siya. Maya-maya, may kumakatok sa pinto. Kaya tumayo ako at nagtungo. Dahil akala ko dumating na ang kuya ko. Nang buksan ko ang pinto, bumungad sa akin ang dalawang dilag. Nagtataka ko kung bakit sila bumisita ng ganitong oras. Kaya kinausap ko sila. Aba, kayo pala. Ano bang kailangan nyo? Gabi na ah. Tanong ko. Akala nyo siguro na hindi namin alam. Alam namin na nakita nyo kami kagabi. Kaya papatayin na namin kayo. Dahil alam nyo na ang aming sikreto. Tugon ng dalawa. Tapos bigla silang pumasok at itinulak ako ng malakas. Dahilan para matumba ko. Buti na lang at hindi tumama ang ulo ko sa sahig. Kasunod nito, dandahan nilang binago ang kanilang anyo. Nakakatakot ang kanilang muka. Namumula ang mga mata, umahaba ang mga ngipin at braso, na sinamahan pa ng matatalas na kuko. Kaya napagtanto na namin na hindi mga tao ito, kundi mga nilalang na kilala bilang aswang. At dandahan silang gumapang papunta sa amin. Dahil dito, nagsimula na kami maghiyawan. Akala talaga namin katapusan na namin. Subalit, may pumasok na lalaki sa bahay. Dumaan siya sa bintana dahil bukas ito. At may dala siyang dalawang itak. Nang maninag namin ang kanyang muka, agad namin itong nakilala. Ito yung matanda na nagtitinda ng pinya. Walang sabi-sabing, inatake niya ang dalawang aswang. Nasaksihan namin kung paano na pinatay ang dalawa. Pinagsaksak niya ang mga ito at pinugutan ng ulo. Ngunit nasugatan siya sa kanyang dibdib at braso dahil siya ay nakalmot ng mga aswang. Dahil dito, dinala niya ang mga ito sa labas at sinunog. Di nagtagal, nilapitan namin siya at nagpasalamat na nag-udyok sa kanya na umamin sa amin. Isa daw siyang babaylan. Matagal na raw niyang hinahanap ang mga ito dahil sila ang dahilan kung bakit nakunan ang kanyang pamangkin. Aniya, ang mga nilalang na ito ay kilala sa pagbibigay ng pagkain sa mga buntis. Kaya mas madali nilang makuha ang sanggol mula sa sinapupunan. Ang pinya na binigay niya sa amin, di umano ay naglalaman ng dasal para protektahan ang hindi pa isinisilang na anak ng aking hipag mula sa aswang. Maya-maya pa ay dumating na si kuya at nagtanong siya kung bakit kami nasa labas at kung sino itong dalawang sinunog. Kaya ipiniliwanag namin sa kanya ang lahat. Dito, inamin niya na tama ang kanyang hinala na hindi sila mga tao. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa amin at dahilan ng kanyang late na pag-uwi dahil pinag-overtime siya ng kanyang amo. Pagkatapos, nagpahayag siya ng pasasalamat sa matanda. At dito, nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, maaari kayong mag-comment sa ibaba at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat.